Magandang gabi po. Ito na naman tayo. Ito si Mr. Katotohanan. Ito po ang ating programa na ang title ng ating programa ay Build, Build, Blind. Lagapak ang isang span ng 600 metro na 1.2 billion na tulay. Ang tulay na ito ay matatagpuan sa gitna ng bayan ng Kabagan at Santa Maria, doon sa lalawigan ng Isabela. Nakakalungkot. Ganon-ganon na lang, pagtawanan na lang natin ang laki-laki ng pera na gasto. So bago pa natin mapunta, magpasakalye muna ako bago tayo pupunta ron. So siguro, mas maganda na ipasakalye natin yung mga kandidato natin. Yung mga kandidato o di kaya ito muna. Ito, ipakita ko muna sa inyo yung si Erwin Tulfo, number 1 siya, di ba? Number 1 sa lahat ng survey. Magandang gabi, Nerfi Estepona Yukino. Ito si Tulfo, Erwin Tulfo, di ba number 1? Pero tingnan nyo, hindi man lamang siya pinansin ng mga tao nang bumisita siya sa Dosit Hotel sa Davao City. Titingnan niyo, papakita ko. Kaya hindi ko niniwala na kung totoo man yun ang survey na yan eh. Tingnan ninyo. Ayan siya. Play natin. Kasunod naman, ibigay naman natin ito si Kwan, si Dakilang Jacket. Walang ibang alam. Walang alam to pagsagawa ng batas. Kaya nakikiusap ako sa inyo, huwag nyo na iboto po ito. Totoo lang. Ito magbibigay lamang, sabihin nyo po sa mga kamag-anak ninyo, pagalitan nyo na kung buboto pa nila ito. Ito po. Makita nyo ito. Sino siya? Huwag nyo na po iboto. Yan. Nagtataka naman ako at bakit nasa top 12 pa yan. Sabi niya, puso para sa bayan. Hoy, hindi po puso ang kailangan sa bayan. Mas kailangan po ang utak. Kailangan ang utak at saka karakter. Wala ka pong katapatan sa bayan. May puso ka pero hindi tapat ang puso mo. Ilang babae na bang pinaiyak mo? Willie? Ilang babae na ba ang inanakan mo? Pagkatapos sabihin mo may puso ka. Kung may puso ka, dapat marunong kang umibig ng totoo. Hindi. Ano pa? Ang karakter mo, yung namatay sa yung rally, sa yung Wawawin anniversary sa Pasig, 73 katao namatay hanggang ngayon, hindi mo pa sinagot ang kanilang problema. Paano pa ngayon yan? Mababayar mo bang buhay nila? May babalik mo ba? Kaya nga, basura nyo na ito. Please lang, pakiusap po sa lahat ng mga OFW sa Amerika, sa Australia, sa Japan, sa Europe, na mga subscribers ko, tawagan niyo po ang inyong kamag-anak at warningan ninyo na huwag iboto ito para lang tayo po nagsisiswid. At ako'y nanawagan ng tulong. Sasampa po ako ng disqualification dito pero wala po akong pera na pambayad na 10,500 pesos ibibayad ko sa Comelec. Tapos gagastos pa ako mga papel, siguro mga 10,000 din.
So, kayo, tulungan nyo lang ako, padalhan nyo lang ako sa aking mga numbers. At kung ano man, hanapan ko na rin sa iba. Okay? So, wag na po natin iboto ito, please lang. O, tapos, ito naman mga, ano na ito, yung mga dalawang kandidatong ito, veterano na ito, puro panay palpak ang ginagawa. Kinukuha lamang nila ang pera ng bayan. Oh, ito dinadaan sa sayaw. Isa kilala niyo na si Budots. Yung isa si Supremo. Oh, dinadaan sa sayaw. Sila po ay mga artista na laos na sa pelikula. Kaya hindi sila kumikita doon sa pelikula. Ang ginagawa nila, pumasok sa politika at sasamantalahin ang natira pa nilang kasikatan at mananalo sila. Karamihan kasi botante sa atin, boto lang na boto, walang pag-isip-isip. O, ito sila. So, nakita nyo? O, yan, basahin ko muna yan. Bong Revilla versus Lito Lapid. Kuminding ka, yun. Mula sa hanay ng mga senatoriables ng Administrasyong Marcos na ipinakilala sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally na ginanap sa Lawag City noong Martes, Pebrero 11, tanging dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senator Lito Lapid ang nagpakita ng kanilang dancing skills bago nagtalumpati sa okasyon ng dinaluhan ng libu-libong Ilocano. Sa mga nakaraang panahon, naging tradisyon na para sa mga tumatakbo sa posisyon sa gobyerno ang pagsayaw, pagkanta tuwing nangampanya upang makaakit ng boto. So, ang tandaan nyo, lahat na kumakanta, lahat ng sumasayaw, huwag nyo na po iboto. Wala lang yan. Ubusin lang yung pera ng bayan. Tapos dito, subalit kapansin-pansin sa isinasagawang kick-off rally para sa mga kandidato ng administrasyon, tanging dating Senador Ramon Bong Revilla at Senator Lito Lapid ang sumayaw na tila pilit na pilit pa sa pagkending. Ang pagsasayaw ni Pepeng Agimat ay tumagal lamang ng halos 12 segundo bago nagtalumpati tungkol sa kanyang plataforma habang si Lapid na kinilala sa mundo na pelikula bilang Supremo ay nasa 8 segundo lamang. Masakit na ba ang balakang nyo? Ang ibang kandidato tulad ni dating Senador Pia Cayetano ang mas ninais na dumiretso sa kanyang campaign speech. Sa halip na sumayaw, ang gagaling kasi ng mga kasamahan ko, nagkwento, madaling magsayaw. Sorry, hindi po ako marunong sumayaw. O yan, titingnan nyo. I-play natin. Palit sa Senado, number 11, Senator Bong Revilla. Nandito si Bong Revilla. Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Bong Revilla siya, si Bong Revilla. Bong Revilla siya. Magaan ang senador na may matibay ang kalooban, walang inaatrasan, at handa kayong ipaglaban ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Lito Lapid. Ang Supremo ng Senado na walang inaatrasan. Sa matibay ang kalooban, ikay nakahandang ipaglaban. Palit sa Senado, number 11, Senator Bong Revilla. Nandito na si Bong Revilla. At least nakita na ninyo, ha? So, tanggalin na natin to. So, ito naman, sumikat na naman ito si Lito Lapid ulit sa Baguio. Pero this time, kasama niya si Amy Marcos. Alam mo, banned sila sa pinagbenga. Ang ginawa nila, bawal pala sa pinagbenga na sumakay ng float. Sumakay sila, sinira nilang sagrado na selebrasyon ng pesta ng pinagbenga sa Baguio. O kaya ito, nag-issue ng statement ang Baguio City na bawal na sa pinagbenga si Amy Marcos at saka si Lito Lapid.
Tingnan nyo. Ano na lang, lahat na lang. Ayan, tingnan nyo. Oh, Aimee Lito Lapid, banned from joining future Panagbenga parades. Oh, an indigenous cultural community of Cordillera also wants social media influencer Diwata sanction, pati si Diwata pala, tinira. Kasi si Diwata sa kanyang party list na vendor, hindi naman siya yung number 1 na nominee, kundi ang kontraktor ang number 1 nominee. Oh, ano pa? Ayan si Imelda Marcos. Oh, sumakay sa float. Bawal pala yun sumakay ng float. Nako. So, yan po. Oh, ito naman. Oh, sa sunod ding iba. So anyway, ang ating topic ito tungkol sa tulay. So, ang kasunod ay ipakita ko muna yung ako po ay ipakita kong isang alam ko na maganda para sa katawan ninyo. May sakit na kayo, matatanda na tayo, senior citizen. Ito po, ang rekomenda ko, itong stem cell na kinukuha ko. Ako'y gumamit nito noong 2019. No, tumigil lamang ako, bumalik na naman ako ngayon. Kaya tingnan nyo, maniwala ba kayo, 60 years old ako sa aking mukha? O, titingnan ninyo. Uminom ako kanina ng unang capsule. Ito po yun. I-play ko para makita nyo lang. Ayan. Si Dr. Engineer Toto Bunyog. Ayan. Ulit. Ay magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Ito po ako. Ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausin. At ito ko may pakita ko sa inyo, i-unbox ko ito. Ang pangalan ito, 4th year, tapos 7th edition. Ayan. No approved therapeutic claims. Pero, siyempre, nilagay lang yan as a matter of procedure. So, yan ang makikita mo. Yan, mga contents dyan, may yan. So, ngayon, ito ay 7th version. Nag-umpisa ako gamit nito nung araw pa, siguro bago mag-COVID. Ang ginagamit ko noon version 4. So uminom ako noon ng marami, isang araw, tag-4 na kapsula. Ngayon, uminom lang ako ng isang kapsula. At dahil nakainom na ako kanina, pero pakita ko lang sa inyo kung anong laman ito. Ito po yung box niya, no? 4th year. Yan, ang ganda ng box, no? Tapos kukunin natin. Yan. Tapos pag binuksan mo yan, binuksan ko na kanina yan. At ito yung takip, no? Yung takip. Pero binuksan ko na kanina, kaya lang hindi ko na record. So ito yung takip. Dapat siya ganon, may takip. Okay, ganon dapat. So binuksan ko. Oh. At saka ang laman po ay ito. Okay? Kita nyo? So 60 capsules yan. Nainom ko na kanina isa. Nagkamali ako sa pag-record ko. So ibalik ko na lang siya. Ipakita ko lang siya. Tapos bukas po, ganitong oras din. Iinom din ako. Tapos iniinom ko. Isa-isa lang kasi mahal nito. 20,000 ang bawat isa eh. Isang bote nito. So 60 capsules. So ito siya. So ngayon, kung i-convert mo sa kada araw, so ibig sabihin po, ang bawat isa ay divided by 3. So mga 333 pesos ang halaga ng isang capsule. Okay? So yan. So next, kita tayo bukas.
Okay, salamat po sa inyong lahat. At ito na, ilalagay ko lang ang petsa. Magandang hapon lamang po. So yan po. Next is, let us now go to our topic. Ang topic po natin ay ito po. Yung tulay na pinakamahaba sa Pilipinas na tulay. Na lumagapak. Kaya ang tawag ko dito, build, blank. Ayan. Tingnan nyo. So, palakihin natin. Yung tulay na ito po ay kada span yan, tingnan mo ganun parang itlog ang forma. Kada span yan ay 60 meters. 60 meters ang haba. So, more than times 10 yan. So, 600 meters na kagad yan ang haba. Dumadaan yan sa itaas ng ilog. Doon sa gitna ng bayan ng Cabagan at bayan ng Santa Maria. Yung lumang tulay na nakadikit halos sa tubig, ang tawag niya overflow bridge. Ayun ay ginagamit pa nung panahon na yan. At ito po ay napabalita noong February 27, na lumagapak ang isa sa ganon na tulay. Ang isang ganon na lumagapak ay 60 meters ang haba. Ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay, alam na, yan, lagapak pala may dugo. Dugo kasi nakawatan ang nagpagawa niyan. So, tingnan natin, bago tayo magtukoy doon, tingnan natin ang kasaysayan nitong tulay nito sa paggawa. Ito, i-plus ko. Ito po ay ginawa, ay inumpisan noong 2014. Ito ang timeline niya. Okay, 2014. Cabagan, Santa Maria Bridge in Isabela Province. Noong 2014, ay iginawad ng DPWH ang kontrata na nagkakahalaga ng 412.9 million doon sa kontraktor na ang pangalan ay RD Interior Junior Construction for the construction of 720 lineal meter bridge across the Cagayan River, connecting the towns of Cabagan and Santa Maria. So, Cagayan River pala yun. Noong kasunod na taon, o 2015, panahon pa rin ni Noynoy Aquino, ay binigyan diin niya ang construction ng Cabagan Santa Maria Bridge na isang napakahalagang infrastructure na proyekto na ang kanyang pakay ay para maikonekta ang Isabela sa Cordillera Administrative Region. Siyempre, pag nakakonekta, lahat po ng mga proyekto, mga produkto galing sa sakahan o sa kabundukan ay madadala sa kabihasnan at maibenta. At ang mga magsasaka natin ay pwede nang ring kumita. At ang ating mga mamamayan sa kabihasnan ay makakain ng mga presko na mga gulay at prutas. Pero hindi pa rin natapos yung tulay na yan sa panahon na yan. So 2017, ang construction ng tulay na yan ay nag-umpisa na. 2017. At may budget na 639.6 million. Ang ibig sabihin, ano ba ang tanong ko? Bakit akala ko may binigay ng pera ng 412.9 million noong 2014? At bakit nagdagdag pa ng bagong pera nitong 2017 na 639.6 million? So, i-plus mo sa 412. So, that is equivalent to 1 billion
plus 53, 54. So 1.54 billion. Okay. So ngayon, sobra pa, may liit lang, 1.2 billion ang inilagay ko. So, ngayon, 2018, ayon sa si Regional Director ng DPWH na si Engineer Milanio Briosos ay nag-report na dahil sa dagdag na kagastusan, ang proyekto ay lumampas daw sa 1 billion. Kaya natagalan na rin ang pagtapos nito sa 2019. Pero ang katotohanan ay hanggang 2019 natapos na lang, hindi pa tapos ang tulay. Noong 2023 ay ang tawag nito, kinontrata ng DPWH ang CFC Fiber Construction Corporation para i-retrofit at strengthening. Ibig sabihin, palpak ang pagkagawa ng RD interior. So may ibang kontraktor ang pumasok para ayusin at papalakasin. So paano mo ngayon mapapalakas? Tanong ko sa mga kapwa ko engineer, paano mo ngayon mapapalakas at i-fit mo ang isang tulay? Kung lumalabas din, kahit alis-alisin mo yan, ganong tulay din ang nilagay mo, may dadagdag ka ba dyan? Alalahanin mo yung tulay ay parang egg con ang sa taas. Yan ang mga pinasadya na pinagawa ng mga steel curb, hindi naman truss yung, kundi steel pipe, prefabricated steel na ang mukha niya ay parang itlog. So, kung ano ang ginawa ng unang kontraktor at bakit, ibig sabihin ng time na yun, alam nila na hindi umabot sa hindi umabot sa tamang weight capacity. Ganito po, nakakuha po ako ng indikasyon dito na may korupsyon na nangyari. Bakit po? Ang proseso po sa pagsagawa ng tulay, lahat po ay nagsisimula sa pagdisenyo, pagdrawing. So, kung nagsisimula sa pagdodrawing ng tulay, anong ibig sabihin? Ako, engineer po ako. Nagdodrawing ako, kung tulay gagawin ko, ang dinodrawing kong yan, ilalagay ko doon kung gaano kanipis ang bakal gamitin, gaano kakapal, anong klaseng bakal ang gamitin. Kagaya niyan, prefabricated steel, na-compute na yan ang thickness, yung kakapal ng mga steel na yan. Kaya kita mo, maganda naman pagkano, wala namang nasira sa steel. Ang nasira, yung panel na pumapatong. Ibig sabihin, maganda ang paggagawa, ang pagkadisenyo ng steel, ng parang itlog na cone ang forma. Walang sira eh. So, kaya kung mag-design kami, alam na namin ang strength. Kasi kung mag-disenyo ang civil engineer, ay kinocompute na namin yan kung anong bigat ng mga sasakyan ang gusto naming padaanin. Kung magpadaan kami ng mga 100 tons, i-compute namin yun, yung cone kasi parang itlog ang forma, curve na sa taas, yan po ang source ng strength ng tulay. Yan ang pinaka-main na membro. So, mula dyan, lalagyan ng ibang bagong mga kable na maliliit at doon sa kable na yon, doon nakatali ang sahig ng tulay. At ang sahig ang tulay naman, nakakabit pa siya sa sahig, may fix pa siya na para hindi gagalaw kaliwat kanan. So, ang protection niya, kasi mahaba nga 60 meters. Imagine mo 60 meters. Walang suporta sa gitna, walang nilagay na walang nilagay na poste. Ganon po ang wonder ng engineering. So, nakaya namin gawin sa disenyo yan. So, ngayon, ibig sabihin yung cone type na imbis na truss ang ginawa, cone type na gaganon, or hindi, pwede rin kasi gumawa ka ng
Cable parang San Francisco Bridge. Cable naman ang ginano nila at doon kakabit mula sa cable yung sahig. Ito naman sa kanilang ginawa, cone type, at doon kakabit ngayon ang mga sahig. So, 10 noon ang ginawa. So, more or less mga 600 meters. Sa bawat isa, 60 meters kasi. So, sinabi ko kanina, magdisenyo kami, alam na namin yan kung na hindi babagsak yan. Kinumpute na namin yan. Pag sinabi namin 50 tons capacity ng tulay, kahit doblihin mo pa yun, hindi pa yun masasabog. Hindi pa po yan. Yung tulay na yun ang papatong, hindi po yan lalagapak. Kahit doblihin mo, sinabi, halimbawa, nagdisenyo ako. Sabi nila, 45 tons lang daw. Kahit 45 tons lang ang disenyo ko yan, hindi po yan lalagapak kahit magdagdag ka pa ng 100 tons. Bakit po? Simple lang, alam na mga engineer ito. Kung kami po magdisenyo, karamihan po sa amin magdisenyo, gagamitan namin ang tinatawag na working stress design. Sa working stress design, mas mabilisan kasi computation yan. Kaysa gagamit kami ng ultimate strength design. Ang ultimate strength design ay parang parang pinipihit mo ng husto ang heat and PC para makatipid ka. Kasi mas matipid ang resulta pag gumamit ka ng disenyo na sistema ng ultimate strength design. Meron ng tinatawag na plastic design. Yan naman ay matindi naman, kailangan sobrang precise ka ron. Pero ito, working stress design. Anong ginagawa namin? Halimbawa, magdidisenyo kami, tulay na para pang 50 kilograms, 50 tons na sasakyan na dumadaan. Ang 50 tons na sasakyan, ladies and gentlemen, huwag po kayong mag-isip na pagdaan ng truck, kahit 10-wheelers pa yan, so 5 wheels on each side, pagdadaan ng tulay, ang total weight niya ay, sabihin natin, 50 tons maximum. Kung 50 tons, ang 50 tons na bigat ay nahati-hati yan sa 12 kung 12-wheeler o 10-wheelers, nahati-hati ang bigat ng tons nandun sa gulong. So, in effect, hindi po siya mabigat na 45 tons kaagad. Kung hindi, divided by mo sa ang 45 tons o 50 tons, divided by mo sa 10, 10 gulong. Ibig sabihin, kada gulong, ang binibitbit ng gulong na pumapatong, umiikot sa tulay, ay 5 tons lang. Kaya hindi yan babagsak kung tama, kung sinunod ang disenyo. O, ang tanong ni John Paul, bakit lumagapak? So, ini-explain ko lang sa inyo kung paano magdisenyo ng tulay sa ordinaryong salita. So ngayon, ang lahat po ng tulay na yan, ng tulay mahaba yan. 720 meters ang haba. Saan po ba? Anong span? Anong tulay na pumapatong bawat itlog-itlog ang nasira, ang lumagapak? Sa huling pangatlo mula sa huli. Ang truck bumiyahe galing kabila. Nang umabot siya ng last three spans. Sa first of the last 3 spans, yun na, lumagapak. Ngayon, kung mali ang disenyo ng tulay, dapat sa una pa lang na 10 span, ay bagsak na siya. Bakit nakatawid? Nakatawid siya, ibig sabihin, maganda pa rin ang pagkagawa. Sinunod, tama yung disenyo. At the same, contractor gumawa. Ibig sabihin, tama yung pagkagawa ng contractor. Bakit doon hindi man lang nabagsak? Bakit dito ng last 3 span? So, nabagsak. Lumagapak yung last 3. The first of the last 3 spans. Doon siya lumagapak. Nung lumagapak siya, nadamay, mutin lang, wala namatay. Nadamay ang mga kasabay ng sasakyan. Kaya, lagapak. Mabuti na lang, ang paglagapak ay hindi doon sa parte ng tulay
na may mga tubig. Kung hindi, may namatay lahat. Malulunod, mamamatay sa pagkalunod. Siyempre, malalim yung Cagayan River. Ganun po nangyari. So, ano ang kaisipan dito? Huwag na tayo magiging technical. Kung nakalampas ang tulay sa 7 na span na walang problema, ibig sabihin, ang problema yung dito. Sa gitna. Siguro, ang tingin ko kasi, kultura na sa ating mga construction, kapag ikaw po nag-construct, siyempre, iba naman nag-design, iba naman yung nag-execute ng design. Ang nag-execute ng design, yun ang problema dito, may mga kawatang politiko na kikialam. Yung contractor dito, siyempre gusto ring kumita. At siyempre, uso sa atin dito may tinatawag na SOP, Standard Operating Procedure. Yung 100 million halimbawa na budget, kukunin yung 50 million, ipamigay, pamahagi kay District Director, PAC, kay Regional Director, PAC, kay sa National na DPWH Secretary Staff, yan. Papunta kay Congressman, ilang Congressman ang involved yan, PAC. Papunta kay Gobernador, PAC. Papunta kay Mayor, nasakop sa Mayor ng Kabagan, sigurado ko Mayor ng Kabagan at Mayor ng Santa Maria, may parte dyan. So, ganun po. Sa totoo lang, kung nasunod lamang ang disenyo, sa tamang disenyo ay hindi lalagapak yan. Napansin nyo ba yung pag gumawa kami ng tulay? May tinatawag niyang pinapatungan, hindi namin yan, pag pinapatong yan, patong lang yan. Tapos ilak lang yan ng konti. Ilak lang na hindi gagalaw. At hindi namin yan pinipix sa pinapatungan. Kasi kung fix yung pinapatungan, yung lumagapak siya, damay ang buong structure. Damay ang buong tulay. Kasi ang nangyari na, halimbawa, ganun, ang tulay ito. Kapag i-fix mo dito sa kanto, anong mangyari? Kung wabasakin niya, susunod lahat yan. Ito, kasi nakapatong lang, pagkawasak, ganun lang siya. Hulog lang siya, ganun. Kaya ganun nangyari. Yan naman po ang tinatawag namin sa engineering na simply supported. Simply supported ang lahat ng disenyo. Hindi kagaya sa mga poste at biga, mga pambahay, ay nakapix talaga yan. Bawat kanto. Nakapix talaga yan. At kung nakapix siya, imaginin mo sitwasyon yan. Ang haba niyan. Pag ang bigat ay dumadaloy, moving loads kasi tawag namin dyan. Pag dumadaloy, ang bigat po, ang pinakamatindi na stress ng bigat nandoon sa gitna ng tulay. Kasi simply supported lang naman siya. So maggaganon siya, magbe-bend. Bend siya ganun. Ganun ang bend. Tapos ang tulay dito, straight lang. Hindi mapiktuhan ng tulay. Ang pier. Ang tawag niya pier or abutment. So, ganun po yung sistema niya. So, tanong lang, huwag na tayo magiging technical masyado. Sa unang 7 span, pumasa ang truck. Hindi man lamang na nagiba yung una, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5. Tapos sasabihin ng regional director, anong pangalan niya? Si Malenab. Hoy, Engineer Malenab, huwag mo kaming lukuhin. Ang hindi mo na masabi, ituro mo kung sinong politiko ang kumuha ng maraming pera dyan. Sasabihin nyo, ituro nyo sa kontraktor. Sa totoo lang, hindi lang kontraktor may kasalanan yan, kayo lahat. Alam mo, tinuturo nito, mali din ito, gumawa, nag-imbento ng rason. Sabi niya, yung truck pa lang daw ay 45 tons. I-search ko nga dito sa Google. Ano bang bigat ng 12
12-wheeler na truck. Oh. Tingnan natin. Dump truck yun ang lumabas eh. Itong tinitingnan ko, $40,000. Merong 40,000. So, merong 40,000 na bigat ng truck ang nakita ko rito sa Google. So, sabi nila daw, 50 tons ang karga ng mga bato-bato. Kinumpute nyo ba yan? Ladies and gentlemen, sabi ko nga, 12 tires, hindi lang 10-wheeler, 12-wheelers. So, kung 12-wheelers, sabi natin 100 kilogram. 100 kilogram divided by 12. Yan lang ang bigat na binibigay niya. Distributed naman ang bigat eh. Hindi naman sa isang portion lang ng tulay. Sa ng sahig ng tulay. So, gagaan lang yan siya. Tignan natin, compute natin. 12 wheelers daw eh. So, sabi natin 105, sabi ni Engineer Malina, na district regional director, ay 105 tons daw. O divided by 12. 12 gulong kasi. So, ibig sabihin, bawat gulong ay kumakarga ng 8.75 tons. At kabawat gulong ay nagbibigay ng bigat sa tulay, sa sahig ng tulay ng 8.75 tons. Hindi 45, hindi 100 tons. Niluloko mo lang ang tao, Engineer Malinab. Naghanap lang kayo ng dahilan. Kung titingnan mo, ang tawag ko dyan sa ngayon ay res ipsa loquitur. The result determines, the result says it all. The transaction speaks for itself. Anong nakita mo? Bakit yung 7 span ay hindi man lang nawasak? Bakit yung pang-8 na span ay bumagsak? Ibig sabihin po, may depekto dahil hindi ginawa ng ayon sa tama. Ang tulay ang nawasak. Ang sahig ng tulay ang nawasak. Ibig sabihin, humina ang reinforcing system dun sa pang-8 na span. Kaya wag nyo kaming paglulukuhin dyan. Pakiusap na lamang sa inyo, mga taga-DPWH, kapwa ko mga engineer dyan. Please lang, doon na lamang kayo mangungurakot sa kalsada. Kasi at least yung simento ng kalsada ay nakapatong sa lupa, hindi mahuhulog. Pagdating sa tulay, huwag nyo pong bawasan kahit piso. So ngayon, may tinatawag po tayo na last touch. Sa last touch na kung tawagin, sa panahon ni Noynoy nag-umpisa pero hindi pa ang proyekto pa lang. Inaprubahan pa lang proyekto sa 2014. Inaward sa RD Interior Junior Construction 412.9 million. Tapos 2015 pinasinayaan para masimulan na ang tulay. 2017 binigyan namang panibagong 639.6 million. At ito ng opisyal na nagsimula. 2018, yung regional director noon, ito yung kumita ng gusto dito. Si DPWH Regional Director Engineer Milanio Briosos. Nag-report daw siya sa dagdag na, inimbento niyo naman, dagdag na ng gastos. Kasi daw, na-delayed ang completion.
ang tinatawag na dagdag na naman, no, nag-retrofitting at strengthening. Ibig sabihin po, pag nag-retrofit ka, na hindi naka-align, na disalign, kaya i-retrofit mo. Ibig sabihin, palpak ang kontraktor. At strengthening, ibig sabihin strengthening, hindi mo po ma-strengthen kung ano pa ang nakalagay dyan, para ma-strengthen mo yan, palitan mo, ibalagay mo bago. Pero sa totoo lang, walang ginawang retrofitting yun. Maayos pagkagawa doon. Gumawa lang sila ng imbento na ng dahilan yung mga DPWH para makapagong kontrata. Kikita na naman ulit. Kaya, ayan, ang tulay, please lang, pag tulay yung ginawa o building, vertical construction, huwag nyo nang bawasan yan kahit piso. Mahirap yan. Kaya, nananawagan ako na tanggalan ng lisensya ang kontraktor at kukunin ang lahat ng kanyang pera, ipagawa sa iba yan at kukunin ang kanyang bangko, mga pera sa bangko at ipangbayad sa ibang kontraktor na mag-ayos niyan. So, ang nangyari, 2024, doon pa lang natapos. 2023, patapos, hindi patapos. Kaya nabuksan, February nabuksan? February 1. So, nakailang araw lang siya, 26 days. February 1, 2025. So, kung sinasabi mo last touch, sinong last touch? Si BBM. O di, kasalanan mo BBM, hindi mo tiningnan. Akala ko ba magaling kang presidente? Paano kasi? Kultura ng korupsyon. Hindi mo na chinek kasi ang kaibigan mo, kakampi mong politiko, ang humaharap sa'yo dyan, ang humaharang. Grabe. Worth 100 million po yung span na nahulog. Another 100 million na naman yan. The most beautiful, admittedly, and the longest bridge in the Philippines is found in that part of Cagayan River between the towns of Cabagan and Santa Maria. May pag-asa pa ba na matatanggal natin ang mga SOP? Kung nagawa ni Biko Yasoto sa Pasig yan, bakit hindi natin magagawa sa buong bayan? Ano ito? Mas masahol pa yan sa kasalanan ni Sara sa pagnanakaw ng 125 million. Mas matindi ang nangyari dyan. Sa dyan, may mamamatay pang tao. Ano, i-impeach niyo si BBM dahil dyan? Ay, Diyos ko. O, tingnan natin. Ito, magandang view ng tulay na ito. Nakuha ko lang ito sa Instagram. Sa Reddit ko nakuha. Sa Reddit. So, yan malaki. Yan, malaki ang tulay. Yan, ibang view niya. O, ito yung nasira na siya. O, yan, nakita niyo yung sira. Yan ang pang-8 span. Galing doon sa kabila. So, mabuti na lang, wala pang tubig dyan. Ang tubig dito sa gitna. Tingnan mo, ang sahig ang nasira, pero yung cone-shaped na steel ay hindi man lang natinag.
Tingnan nyo, may kable-kable na kung saan nakakabit ang sahig. May problema ba sa kable? Pwede natin sabihin sa kable ang problema. At dahil sa bigat, ang kable ay hindi naputol ang kable, kaya bumagsak. Ang nagsusuporta sa sahig ay yung kable na kumakabit naman doon sa cone shape na structure na yan. So ngayon, ito na ngayon. Imbestiga na naman. So pag-imbestiga, sino ang imbestigahan? Alam mo, yung number 1 ko masisisi dito, alam mo sino? Si Bong Revilla. Bakit po? Unfair naman nata kay Bong Revilla. Kaya huwag nyo na ibuto yan. Bakit ko siya sinisisi? Isa lang po ang rason kung bakit ko siya sinisisi. So, kung bakit ko sinisisi si Bong Revilla ay dahil sa siya po ang chairman ng Public Works and Highways Committee ng Senado. At siya po yun, yung binibigay ng report ko ng isa inyo ng isang araw, kamakailan. Siya po yun ang tinuturo na senador na tumatanggap na nagsusugal sa VIP room ng casino. Siyang tinuturo. Hindi ko naman alam, wala naman akong personal na alam kung totoo yan, pero siyang tinuturo. At doon daw sa loob, binibigay ng mga flood control contractors ang share nila. Ngayon, siyempre, bawal, pag matanggap halimbawa ni Bong Revilla 200 million, bawal naman i-deposito ni Bong Revilla yan. Para makalusot, lalaro siya kunwari, kaibigan niya yung resorts, World Resorts, na casino, tapos palabasin na kunwari nanalo siya sa casino, kaya pwede niyang i-deposito ngayon sa bangko. Ay, naku. Kaya nga, pag ako presidente rito, ubos yan lahat, hindi mangyayari yan. Unang-una, engineer ako. Importante yan kung ang engineer ang magiging presidente. Kabisado niya kasi ang nakawan sa loob sa mga projects. Ay, nako. Oh, gusto ko lang makita ninyo kung anong pwersa, kung gaano kalaki ang truck at anong pwesto ng truck. Oh, yan ang truck. O, tingnan nyo ha. Itong span na ito pinapatungan ng truck ay nahulog dito sa pinapatungan niya. Dapat dito siya nakapatong sa itaas. Natanggal, nahulog siya. Ibig sabihin nahulog, nakita natin ang kable sa gilid-gilid putol. Yun ang unang nadali dyan, ang kable na naputol na kung saan nakakalambitin ang sahig ng tulay. Ang masama pa rito, binalita ito sa Malaysia. Strict times ng Malaysia, oh. Nakakahiya ang Pilipinas. Oh, sa Malaysia ito na balita, binalita. Sabi ng mga Malihian, mga Malayo, ay mga Pilipino talaga mga kurap. Oh. Ganun po magiging kwento doon sa Malay Strict Times. O, tingnan para makita ninyo kung ano. Sa gitna, ibig sabihin, ang gitna kasi nakita nyo na yung truck, yung ulo ng truck, pasampa na po sa kasunod na span. Kung pasampa na sa kasunod na span ang truck, ibig pong sabihin ay nakalampas na sa gitna. O, tingnan nyo.
O, yan ang tulay. O, sa gitna, ang bending. Nag-bend ang steel members sa gitna. Nang ibig sabihin yan, ay, at tapos nakita ninyo, ang truck ay dito na, pasampa na sa kasunod na span bago nahulog. Ang ibig sabihin yan, dito na ang truck bago bumigay. Sa pagpasok ng truck ay hindi pa bumigay. Hanggang pag lumapas pa siya ng gitna at papalapit na siya sa kasunod na span bago bumigay, ibig sabihin po, ang problema dyan ay ang kable. Binawasan nila ang kable. Pag binawasan nila ang kable, putol. Bakit ang kable doon sa unang 7 span ay hindi man lamang natinag? Pwedeng sabihin, kahit hindi binawasan kasi ang kable po, strand by strand yun. Yung kasing kapal ng anong pwede ko ma-example? Kasing kapal nitong tali sa kwan. Itong tali sa, makita nyo, tali sa face mask ko. Ganito kakapal yung isang strand ng kable. Tapos ilalagay mo 100 strands. Pupuluputin mo, tsaka kabit mo ang dulo sa una, sunod sa itaas. Ang panghuling dulo, yun na ngayon, doon kakabit ngayon yung sahig ng tulay. So kung nakita mo bumigay, ibig sabihin po, ang gumawa ng kable ang may problema dito. Pero kita mo naman, span system. Yan lang nagiba. Ang gagawin lang nila kung ako engineer, ayos yan, tanggalin ko lang yan, palitan ko ng bagong tulay, o di kaya iangat kong tulay, ganun pa rin tulay gamitin ko. Total, hindi naman lang siya nag-bend lang siya. At ang bumigay ang kable. Ang kable lang ang depekto dyan. Kable lamang ang papalitan. Yung kable na kumakabit dun sa taas. Kung ma-imagine niyo po ang San Francisco Bridge, yung Golden Gate, imbis na cone type, ang nagkalagay sa San Francisco Bridge ay may isang napakataas na poste sa gitna at doon kinabit ang parang PC, parang tali na kable ang isa. Tapos magbibend siya papunta dito sa iangkla dito sa dulo sa kabila ng San Francisco river ba yun? Tawag, hindi naman river yun, parang dagat din yun eh. Doon sa kabila parang may poste, may kakabitan ng isaksak yan, malalim ang baon yan at doon itali yung kabilang dulo ng kable. At itali doon sa pinaka poste na gitna. Taas na taas yun. At sa mga bawat interval, doon sa kable na yon, doon ikakabit ang panibagong kable para magbibit-bit ng mga sahig. Ganon po ang technology dyan. Ganito rin po yung ginawa dito. Pero imbis na hanging bridge ang ginawa, ito naman ay parang cone bridge. Sabi ni Telma Gabayan, walang kinalaman si PBM. Hindi huwag siyang tumakbo pagka-presidente kung hindi niya lamang tulay. May mga advisor naman siya ng mga engineer. Dapat binabantayan niya ito. Ang laki ng proyekto ito. Pinakamalaking tulay sa buong Pilipinas. Hindi mo babantayan? Kaya, ibig sabihin, kakampi ni BBM ang magnanakaw dito. Sa panahon niya, nagiba. Kung buhay lang ngayon, yung si President Quirino, the other Ilocano president, siguro sasampa din niya si BBM. Kasi malinis na mga Ilocano na president. Ang alam ko lang Ilocano president na malinis, si President Quirino. Ay, naimbang gabi, Romel Bingson. Dapat magbabayad kayo dito. Magbabayad kayo rito dapat. Pero pasalamat tayo at
madali lang ito. Ang depekto lang yung kable lang ang depekto dito. Papalitan ng lahat ng mas makapal na kable. Ayos na yan. Madali lang yan. Ang gagamitin lang yan, yung mga jack. Jack lang gamitin yan. Pataangat, itulak ng jack pataas, tapos ikakabit yung bagong kable. O, i-fix ang kable sa taas, at i-fix ang kable sa kababa doon sa tulay. Yan ngayon mag-aangat ng mga ng tulay. Kita mo, steel naman yung tinatapakan ng sahig ng tulay. Oh. Kayang-kaya pa yan ayusin. Nakakaasar nga lang. Ay sabi ni Cheryl Andres, mga kawatan. Tel Magabayan. Okay, Yormi, hindi pala connecting island yan. Hindi po island. Land to land yan. Tapos napakalaki lang kasi ng Cagayan River. Lea Dulnuan, kawawa naman. Hindi ba pwedeng ayusin ang yung nasirang span at ipagbawal? Ay, hindi. Kung ako po mag-design, bawal po sabihin na bawalan mo yung malaking truck. Kasama po sa disenyo namin yan. In civil engineer po ako. At bali wala lang 100 tons. Sabihin natin 100 tons lahat. Sabi ko nga sa inyo, kung 10 ang gulong ng truck, pwede mo ma-estimate na yung bigat na 100 tons ay na-distribute, na hati-hati ng 10 gulong. So, bawat gulong ay nagbibitbit ng 10 tons. Pero 12-wheelers yun. So, 8 tons bawat isang binibitbit ng gulong. At distributed siya. So, hindi siya magkukos na problema na maximum weight na makonsentrate na sa isang point dyan sa tulay. Kaya walang problema yan. Dapat hindi problema yan. Si Lilian Hag, thank you po, Engineer. Cheryl Andres, ang galing ni attorney mag-analyze. Felix Sembrano Misahon Jr., good eve, attorney Doc, Engineer Toto. Yan ang kalabasan ng sabuatan ng gobyerno. Yormi, alam na, tongpats, yan, tongpats is OP. Vivian Sarimok, kasama rin siguro yung mga nagtatrabaho ng tulay, baka bara-bara din gawa kung hindi nabantayan. Tapos Joel Presaldo, engineer, baka mangyari din yan sa Iloilo, flyover. O nga. May problema kasi yung flyover dyan sa Iloilo. At ang sinisisi ng mga Ilonggo dyan ay si Drilon. Kasi kumita si Drilon daw dyan sa Iloilo flyover. Alam mo, ilang taon na yun na natapos hindi pa ginagamit kasi marami pong cracks. Ang tawag sa Ilonggo ng cracks, litik. Maraming litik. Nikwik. Dutae Legacy. Hindi lang kasi Dutae dyan. Kombinasyon. Ang umabot 2022, pinatapos pa nila ni Bongbong Marcos. Kaya unfair din si Duterte lang tirahin natin. O, san? Ang pinakahuli, ibig sabihin, pinakahuling span, yan ang gawa ni BBM. Ang gawa ni Duterte yung unang 7 span. Ang una, first 3 kay Noynoy yun, nagawa. O yung sa gitna, kay Duterte. Yung dulo kay Marcos. Ganun na lang paggawa natin. Pero overall, may responsibilidad ang lahat ng presidente. Dapat pag malaking project, binigyan nila ng atensyon ito. Hindi pwede na, kung ako presidente, hindi makalusot ang nakawan dito. Arcel Añez, si Dio here, at nakakakain di oro si Arcel. Cheryl Andres, like Don, Fernie Pinto, Jordan, tapos si Bogs, oy, kanto ka diri sa balay, hindi ka na subong. Bogs Adam, di kasi pulido paggagawa dahil di lahat ng budget para sa tulay at di nakarating. Oh, sabi ni Isko Moreno, sabi niya sa mga kontraktor, paano si Eddie? Tanong ng kontraktor, sino po si Eddie? Yormi? Eddie, ako. Ay, sabotahe ng paggagawa ng tulay. Hindi po sabotahe yan. Talagang ninakaw. Ay, Carl McShort, 60-40 yan.
Sabi ng engineer, ng regional director, 45 ton capacity daw eh. Tapos, Bogs Adam, ang sisihin yan, lahat sila simula sa pagpag-budget hanggang sa makarating sa engineer, papunta sa contractor. Mayang gabi, Cheryl Andres, Ampaw, Rems. Good evening po, Madam Cheryl, SN, malapit sa support, nag-fail. Ang share niya doon, hindi sa support nag-fail eh. Nag-fail dito sa gitna. Naputol po ang kable SN eh. Naputol ang kable. So, kung hindi naputol ang kable, nandoon sa dulo, ang shearing nakita mo parang ang shear stress niya nandoon sapagkat nandoon ang dulo, ang ulo ng truck. Pero nagsimula na yung truck dito nung naputol na yun sa kanang, kaya it looks like, na natingnan natin, na doon sa simply supported, doon siya ang stress ano. Tandaan mo po, wala pong fixed system sa pagkabit ng sahig ng tulay doon sa pinapatungang poste. Nakapatong lang yan. Hindi naka-fixed yan. So, ibig sabihin, wala pong shear stress doon sa parte na yan ng poste. So, ang stress andito sa gitna. Napunta ang stress na bigat andun sa kable. So, ang ibig sabihin, yung nag-design ng engineer ito, tama ito, na-compute naman nila ito eh. O maaaring made in China. Naku, made in China pala ang kable. Kaya pala. Ay, dapat sa Japan kayo bumili ng kable o sa Korea o sa Amerika. Ang nangyari ito, kasi huling gawa na ito, huling part, bago binuksan ng February 1, ay malamang sa China binili ang kable na yan. Kadama sa Jordan, Sir Toto, bakit sinisi sa truck? Hindi ko pwede isisisi sa truck, kadama sa Jordan. Bakit po? Nakalampas na siya ng 7 span, wala man lang nangyari eh. Ibig sabihin, hindi sa truck ang problema. Kaya yung load capacity sa disenyo. So, Cheryl Andres, God bless the Philippines. ATC Junior, one end is on roller and the other on hinge. Pwede rin yan, hinge ang iba. Ang isa, sa iba roller type na nakapatong. So, yan ang pagka-simply supported yan. Ang hinge, ibig po sabihin yan, bisagra sa pintuan, yung bakit na gano'n-gano'n ng pinto, yan ang hinge. Ang kumakabit sa tinatawag na parlin, tinatawag na frame ng pintuan at saka yung pintuan. Ay, Mayrim Pavillo, sana po mapapansin ni PBBM ang inyong profesyon bilang engineer. Marami po kayo mapapagawa. Alam mo, kung ako, mas tutukan ko ang construction pag ako presidente. Dan po kasi ang buhay ng bayan nakasalalay. Pag masira ang tulay, wala na. Hindi na madala ang mga produkto, hindi makadaan. Pag masira ang kalsada, ganun din po. Kaya kung ako maging presidente, tututok ako sa engineering designs at saka engineering infrastructures. SN, tama, mataas ang factor of safety kahit madoble ang applied load. O tama, engineer talaga ito si SN. John Paul, bakit lumagapak? Yoyong, siyempre tayo mag-design ng factor of safety. Ako, kung hindi ko talaga alam, ginagawa ko times 2 yung factor of safety, hindi lang 1.5. Pero usually sa design sa eskwelahan, ang tinuturo 1.5 ang factor of safety. So, pag sinabi ko factor of safety, yung mga nakikinig sa akin na engineer, yan lang mo po nakaintindi. Yung katotohanan, kalbunyog, bus, tulay, causing traffic. Roderick Pacheco, design analysis. Roderick Pacheco, steel portal yun. Sir Toto, ang tawag, piles and girders. Okay. Ang tawag ba dyan, steel portals? Hindi ko na alam yan. Matagal na kung hindi updated sa mga ginagamit, mga modern construction materials. Ferdinand San Juan, good evening po, Attorney Engineer Toto. Bunyog, katotohanan, causing mabuhay. ATC Junior, good morning.
Sabong Bicol, good morning, Toto. Watching from Pleasant Hill, California. Salamat po. Anselma Moroni, hello, Dr. Engineer Toto Kausing. You're the best. Si Harlin Budol na buntis ni Willie Rebillami, isa sa mga babae niya. Nako, patay to si, ano ngayon sa akin, si Harlin Budol. Mario Villardison, tapos Dali Jimenez, Rodo Saruna, ang kapal na mukha, kakandiri, pagkatao, manhid, salot, tuso, bistado na. Mario Villardison, yan naman si Bot. Brugnel, pag PGBI, isang payapang gabi sa Sabado sa inyo, idol. Talakay ulit, Atty. Toto, ang bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela, dahil tahimik ni ex-DPWH Secretary Mark Villar. Oh, si Mark Villar pala ang dapat sisihin. Panahon niya. Tama. Yorme, problema, marami pa rin Pinoy na uto-uto. Dali Jimenez, good evening po. Danilo Rubio, bigyan ng jacket yan. Tama na ang isang bubong artista sa Senado. Huwag na kayong dumagdag pa. Ay, lahat ng mga artista ng mga hindi na kumikita sa takilya ay sa politika nagpupunta. Carl Maxshort, Dr. Kausing, ang style ng mga nagbabayad para manalo, nagpapasurvey para gamitin ng magician, kaya bugos lang ang eleksyon natin. Okay. Nancy Sinesa, good evening po. Toto Kausing, kaya natin ito. Maylene Galbar Baclor, Rolando, Nerpe Estipona Joquino, Ernesto Lagramata, shout out dyan sa Seattle, Washington. Pagaw Baker, Esen, Mateo Promencio Malasique. Kaya lumagapak kasi kapos ang Bill. Hindi, ang nagtapos ito si Juan Bill Moore. Ay nako. SN, thank you, Engineer Attorney. All the best po. Salamat po. Pagaw Baker, Skydance, Bentinilla. Dapat matibay yan kasi dyan dumadaan ang mga howling ng bigas. O tama no, mga bigas at gulay. Ay nako. Mamahal naman ngayon ang gulay sa Divisoria. Jose Abonete, Attorney Kausing, good PM po. Mabuhay ang mga kawatan ni BBM. Nakaw sa mga pamor. Karma is real. Kupit pamor. Justice Percy Lapid and Justice Attorney Kausing po for license, and also Justice MRS Marmy Bautista. Ingat lagi po. Jovin Roleta, ang mga trailer trucks ay kasama sa economy ng Pilipinos, kaya gawing matibay mga tulay. Carl Maxshort, baka yung sobrang kable at dinungtong. O nga, no? Nagtipid sa kable, pinagdugtong-dugtong. Kaya, pag pinagdugtong-dugtong mo dalawang kable na putol, di talagang labiti, matatanggal talaga. Nakita ko yung kable putol-putol. Sanderlina Celestial, ay mahina ang kanilang mga engineer. Ang laki ng gastos. Lokit. Lia Dolnuan, dito yung bridge dito, may poste sa gitna, may kable, nakakonect sa tulay, parang baliktad na letter V ang nakakabit. Romel Bengson, Telma Gabayan, Cyril Andres, Yorme, Leo Dolnuan. O sige, nandyan na tayo ha. At binabati ko lang kayo sa magandang gabi. Rogelio Kakatapado, Medi Foster Loza, Pagaw Baker, SN. Okay, magandang gabi. Regional Director, Malinab. Ilabas mo na kung sinong kumita. Good subjects, Engineer. You are most qualified to talk about this. Salamat po sa inyong lahat.